Chinese Coast Guard vessel number 21559. This is MMOB 3002. Mga kabayan, breaking news! China at Pilipinas muli na namang nagkaengkwentro sa West Philippine Sea. Panoorin ang actual video ng buong insidente kung saan makikita na muli na namang sinubukan ng China na bulihin ang Pilipinas sa sarili pa nating teritoryo. Grabe na talaga mga kabayan, Amerika maglalabas naman ang isa pang pangmalakasang armas na katulad ng Iron Dome na kayang i-intercept ang mga paparating na malalakas na missiles ng kalaban. China, takot na takot naman sa planong ito ng Amerika. Ano nga ba ang kakayahan ng Golden Dome at bakit tila aatake na naman sa puso ang China sa pagtuligsa sa Amerika dahil sa planong ito? At ito pa, intercontinental ballistic missile na Minuteman idineploy ng US para ipakita sa China kung gaano kalakas ang kanilang pwersang pangmilitar. Ako po si Roy Zin, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, sa mga nakalipas na taon, sinusubukan na nga ng China na palakasin ang kanilang presensya sa bahagi ng Indo-Pacific region. Partikular na nga rito ang pag-angkin sa kabuuan ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Madalas na hindi pumapalag ang maraming mga bansa sa Southeast Asia, pero ang palagian ngang inaatake ng mga barko ng China Coast Guard ay ang mga maliliit na barko mula sa Pilipinas. Sa pinaka-latest nga na insidente kung saan muli na namang nagkaengkwentro ang China at Pilipinas, inakusan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ng BIFAR ang CCG na inilalagay nga nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipinong sibilyan kamakailan lamang. Naging target nga ng pag-water cannon ng CCG ang barko ng ahensya at sinasabing sinadya pa nga itong gitgitin. Ayon nga sa BIFAR, nakuhanan nila ng video ang CCG vessel 21559 na gumamit pa nga ng water cannon at side-swipe pa nga nito ang BRP Datu Sanday ng 2 beses noong umaga ng Miyerkules, May 21, 2025 sa bahagi ng Philippine-occupied na Pag-asa Island. Ang naturang barko ng Pilipinas kasama ang BRP Datu Pagbuwaya ay nagsasagawa ng routine mission lulan nga ang mga scientists para mangolekta ng sand sample sa Sandy Cay nang maganap ang naturang lantarang pag-atake ng China sa Pilipinas. Sa kabila ng ito nga ay sakop pa ng ating exclusive economic zone. Ayon sa report, nagdulot ng pinsala sa port bow at smokestack ng Datu Sanday ang ginawang ito ng China Coast Guard at talaga namang nalagay nga sa panganib o sa peligro ang buhay ng mga sibilyan na sakay nito. Ito na ang pinaka-latest na harassment and bullying ng China. Pero sa kabila nga ng mga panganib na idinulot ng CCG sa ating magigiting na mga kababayan, matagumpay rin na nakumpleto ng BRP Datu Sanday ang misyon at operasyon nito sa mga area ng Sandy Cays 1, 2, and 3. Panoorin ang actual video ng insidente at kung paanong sinubukang itaboy at ipagtanggol ng ating mga kababayan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea na pilit ngang inaangkin ng China. Chinese Coast Guard vessel number 21559. This is MMOB 3002. BRP Datu Sanday, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. A government vessel of the Philippines. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision at outside cups. Samantala, nag-uusok naman sa galit ang Chinese government. Ito nga ay matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump at US Defense Secretary Pete Hegseth nito lamang Martes, May 20,
ang proyekto ng Amerika hinggil sa isang missile defense umbrella na may kakayanan na intercept ang mga missiles kahit pa nga ito ay magmumula sa kabilang dako ng daigdig o kahit pa nga ito daw ay i-launch ng kalaban mula sa kalawakan. Tinatay ang aabot ang project na ito ng 175 billion US dollars at maaari na itong magamit ng Amerika pagkalipas lamang ng 3 taon. Tinawag nila ang programa na ito na Golden Dome Missile Defense Shield at itinalaga nga ang isang Special Force General bilang mamumuno sa proyekto na ito. Isang napaka-ambisyosong programa ng US ng layunin ay intercept nga ang mga missiles na magmumula sa China at Russia. Agad namang pinuri ng Canadian government ang planong ito ng US at sinabing handa pa nga silang mag-invest sa proyekto na ito sa hinaharap. Hindi pa man nasisimula ng proyekto ay agad na pumalag ang China sa planong ito ng Amerika. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang planong ito ng US ay magpapataas lamang sa panganib at magiging war zone di umano ang outer space at maaari din tong magdulot ng panganib sa international security. Ayon sa tagapagsalita ng China na si Mao Ning, plano lamang daw ng Amerika na mag-expand ng combat operations sa labas ng mundo, kabilang na nga ang R&D and deployment of orbital interception system. Agad na hinimok ng China ang Amerika na pag-isipan daw nitong mabuti ang pag-develop at pag-deploy sa mga ganitong uri ng global anti-missile system. Ang planong ito ng Trump administration ay inspired by the Iron Dome ng Israel na nakadesenyo naman para mag-intercept ng mga short-range projectiles. Ito nga ay matapos masaksihan ng buong mundo noong nakalipas na taon kung gaano ka-epektibo ang Iron Dome ng Israel matapos nga nitong magawang ma-intercept ang 300 missiles and drones noong umatake ang Iran sa Israel. Bukod sa mga nakakagulat na planong ito ng US, matagumpay din nilang na-deploy ang unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile noong May 21, 2025 sa Vandenberg Space Force Base sa California. Ang test na ito ay bahagi ng long-standing of routine operation na naglalayong ipakita ang puwersa at kapasidad ng armas ng Amerika. Ang Minuteman III ay isang key component ng US strategic defense at nagawa nga nitong lumipad sa layong 4,200 miles bago nga ito dumating sa target nito na lokasyon sa Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site sa Marshall Islands. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.